May mga ulat mga kapatid na ang Saudi Arabia ay sinasabihan ng Amerika na itigil na itong ginagawa ng US na pagharang sa mga barko na papasok at lalabas dito sa Strait of Hormuz at makipagnegosasyon na lamang sa Iran. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito sa report sa WION, mga kapatid, ayon sa rito sa title, Riyadh demands US to drop Strait of Hormuz blockade, no? Tigil na daw nila mga kapatid etong ginagawa nilang pagharang dito sa mga barko sa Strait of Hormuz. Instead, no, bumalik na lamang daw ang Amerika dito sa pakikipagnegosasyon sa Amerika. Ayan, no, sabi rito sa description, Saudi Arabia has reportedly urged the United States to lift its naval blockade of the Strait of Hormuz and return to negotiations with Iran. So para mas malaman natin ang buong detalye mga tol, panoorin na lamang natin itong report dito sa WION, no? Saudi Arabia is demanding the US to stop the blockade of the Strait of Hormuz and return to the negotiating table. There are fears that US President Donald Trump's move could lead Iran to disrupt other shipping routes. Saudi Arabia has suffered massive losses not just militarily but economically during the course of the war. Apektado kasi ang Saudi Arabia mga tol, no, dun sa gerang yon. At ang pinangangambahan ng Saudi dahil dito sa ginawang pag-blockade o pagharang ng Amerika dito sa mga barko na papasok at lalabas sa Strait of Hormuz, i-disrupt daw ng Iran pati yung Bab al-Mandeb, yung isa pang daanan mga tol. Saudi Arabia claims its critical infrastructure has been impacted in Iran's strikes on US bases. According to the Saudi authorities, the strikes collectively slashed Saudi's oil output by approximately 600,000 to 700,000 barrels per day. The country has suffered financial losses over $10 billion. Pero mo pati itong isang napakayamang bansa na to, ng Saudi, di ba, is apektado. Syempre napakalapit nila dun eh. Isa sila mga tol sa mga nakakaranas na mga strike, na mga missile strike mga tol, dahil meron mga US bases doon sa kanilang bansa. Pero napakayaman itong Saudi na to pagdating din sa langis mga tol. Hindi lang naman din sila ang apektado, lahat, di ba? Maging tayo mga tol, yan ang pinoproblema natin ngayon. Maswerte nga yung mga naka-EV ngayon dito sa Pilipinas, no, mga naka-hybrid, mga naka-EV, kahit papaano hindi nila ramdam dahil yung mga sasakyan nila ganun. Pero sa anong banda nila mararamdaman? Siyempre sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Doon sila walang takas mga tol. Doon nila mararamdaman yun. Diba? Sa ngayon, syempre, hindi pa masyadong naapektuhan dahil kahit papano merong mga solusyon na ginagawa ang ating gobyerno para hindi agad-agad magtaas mga presyo ng mga bilihin, no? Pero ang talagang unang-unang tinatamaan at unang-unang naapektuhan is yung mga nasa mababang kalagayan mga tol. Sila talaga yung tinatamaan. Ngayon nga, nagrarally, nagwewelga, nagpoprotesta yung mga tsuper dahil talagang, alam mo, sila yung pinaka-apektado dahil sila yung gumagamit araw-araw ng krudo eh. The industrial and energy hubs have been the worst hit in Iran war, a claim Tehran has outrightly denied. Iran claims it was only retaliating to US strikes in the region. On April 7th, Saudi Arabia's Al Jubail petrochemical complex, well, it is the heart of the kingdom's downstream energy sector and home to multi-billion-dollar joint ventures. On March 28th, an Iranian missile attack wounded at least 10 US service members and damaged several US refueling aircraft at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. Naman naman kung gaano kalapit ang Saudi Arabia rito sa Iran. Alos magkasing laki lang din pala yung bansa nila, no, mga tol. Pero tignan mo, Strait of Hormuz lang yung pagitan nila. A week ago, on March 19th, oil giant Saudi Aramco's Samref refinery in the Red Sea, port of Yanbu, was targeted in an aerial attack. However, there were reports of minimal impact. The stakes are high for Saudi, the largest and the most influential economy in the Gulf region. Riyadh has warned Washington that US blockade might prompt Houthis to block the Bab al-Mandeb Strait in retaliation. The Bab al-Mandeb Strait links the Red Sea with the Gulf of Aden in the northern Indian Ocean and is an important stop on the Saudi oil export route. So ito pwede ring
maapektuhan, no? At ito'y pwedeng targetin din ng Iran, hindi ng bomba kundi pwede rin nilang kontrolin kasi dito naman banda mga tol, dito naman nakabase yung Yemen, no? Diyan naman nakabase mga tol yung ibang mga proxies din ng Iran. A report by Wall Street Journal says Houthis have assured Saudi Arabia that they will not attack its Yan yung Houthis yung pangalan. territory or vessels. However, Saudi officials believe that the situation remains unstable. They do not rule out the possibility that the Houthis may start charging for passage through the Bab al-Mandeb Strait. Hormuz disruptions have triggered an unprecedented supply chain shock. At the center of the risk are several major companies that operating outside the US and are dependent on the Strait of Hormuz. Saudi Aramco, the world's largest oil exporter, heavily relies on Hormuz to move crude and LNG to global markets. Over $1 trillion is at stake for Saudi Aramco after the Iran war. Among others are PetroChina and Shell, who are highly exposed to this disruption. As the standoff between US and Iran deepens, Pakistan is racing to bring both the sides together for more talks. It has proposed hosting second rounds of talks between Iran and the US. Oo nga. May mga ulat nga na ganun na inaasahan na baka magkaroon ng second round of talks sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran. Pero nagsabi na itong dalawang panig na kumbaga parang nagpapasahan sila ng bole. Sinasabi ng Amerika nasa desisyon na yan ng Iran kung tatanggapin nila ang sinasabi o kung susunod sila sa gustong mangyari ng Amerika na isuko na nila itong uranium enrichment nila. Ang sinasabi naman ng Iran nasa Amerika na yung bola. Kung irerespeto nila dahil karapatan ng Iran ang pagkakaroon ng ganitong uri ng programa, itong enrichment, uranium enrichment nga. So pareho silang mga tol nagsasabi na nakasalalay sa bawat isa kung magkakaroon ng kasunduan. Gusto mangyari ng Amerika, isuko ng Iran etong enrichment program nila ng uranium. Ang gusto naman ng Iran is irespeto ng Amerika na karapatan nila na magkaroon ng uranium enrichment program kung gusto nila magkaroon ng kapayapaan. Dahil nga gano'n ang kanilang paninindigan mga tol, ano pang aasahan natin dyan? Diba? So apektado talaga lahat. According to reports, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief Asim Munir are set to visit Saudi Arabia in the coming days. They are set to discuss the way forward to fragile Iran truce and revise their strategic mutual defense agreement. There are reports of Pakistan and Saudi following up with China. According to a report by New York Post, Trump has hinted at second round of peace talks with Iran in Pakistan. Reports citing Trump says the talks could take place in the next 2 days. Okay. So again mga tol, wala akong dahilan para kampihan ang kahit na sino man sa kanila, Amerika o Iran, kasi una-una nung mapapala natin. Yun ba'y makakabawas sa tensyon? Yun ba'y makakabawas sa dalahin natin mga tol? Di naman, di ba? So anong dahilan para kahit ikaw 'di ba? Anong reason mo para kampihan ng Amerika o anong reason mo para kampihan ng Iran? 'Di ba? Yun ba'y makakatulong para pag kinampihan mo ba halimbawa ang Amerika, susuko ang Iran, at pag kinampihan mo ba ang Iran, susuko ang Amerika? Hindi naman 'Di ba? Walang magbabago Ang dapat natin magkaisa tayo, no? Dumalangin na lang tayo, manalangin na lang tayo, 'di ba? Umasa na sana isang araw is humupa, magbago ang isip nitong mga leader na to, 'di ba? At magkaroon na ng ganap na kapayapaan dyan sa lugar na yan. Alang-alang mga tol sa ating daigdig. Iisa lang to. Wala tayong nahanap pang ibang planeta na pwede nating lipatan. Kaya wag naman sana nilang sirain. Anyway, ano ang iyong masasabi tungkol dito mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.